Hindi, tsaka bago siguro tayo mag-deep dive, parang hanapin siguro muna natin yung host ng segment na to na deep dive, di ba? Hindi ko rin alam Alam ko kaibigan mo yung yung kasama namin dito eh. Pero the good thing is, at least you won't have to deal with the obnoxious part. Oo nga. Salamat, Chris. Sorry, yari talaga si Richard sa akin. Punching bag namin yan. Itapo na natin yung topic na budget. Si Richard na lang pag-usapan. Sa debate kaya sa pagitan niya at ni Joe. Sino ang magbawa? Nakita niya lang yung gusto niya last week. Baka bumibili na ng Rolex ngayon para pwede na sila Kailangan kasi may Rolex sa Kailangan Gucci. tapatan. Para pwede kang magbigay ng opinion. Alas, bawal eh. Tama. Pero yun, no? 6.79 trillion pesos ang budget natin. ng BICAM. At parang gusto na natin mag-holiday mode, pero parang mag-aantabay pa tayo kung mapapasabay yung budget o marire-enact. Tingin mo ba, Carlo, aabot sa aabot yung mapipirmahan bago mag... Ako palagay ko, itong si President Tapos Marcos ang at ang executive, wala nang choice kundi ipasaya ng ganyan. Kasi parang ulitin mo na naman lahat. Kung nire-enact mo yung budget, edi parang parehas lang din. So parang doble ang magiging init sa kanya. Pero nabalitaan ko, gagawin talaga. Yes, 1 month Chris. reenacted. 1 month. So hindi aabot. Hindi aabot eh. They're gonna push for it, pero hindi aabot yan. 1 month reenacted just to keep the government going. Otherwise, government shutdown ka eh. So, gagawin na reenacted for 1 month and then approve na yun. Then tutuloy na implementation nun. Yeah. Pero parang first time, no? At least sa alaala ko na magkakaroon ng partial reenacted budget, no? So parang... Well, kasi siguro mahirap din naman, kung ako din yung nasa Malacanang, mahirap din sigurong madiliin yung pagbusisi sa budget kasi nga mainit eh. Mainit sa mata ng publiko. So you don't have a choice but to really study it carefully. Lalo pa, nananatili naman dito sa na-approve na BICAM, na budget ng BICAM. Meron pa ding mga nire-raise yung ating mga kasama na limbawa sa People's Budget Coalition na mga red flag. Meron pa ding mga, binanggit natin kanina, napakalaki yung unprogrammed funds pa din. At meron pa ding mga tinatag na medyo mga pork barrel-like na mga pondo dyan, di ba? Ako, uunahin ko na din siguro yung pinag-init ng ulo ko. yung gusto pa din nila na magkaroon ng budget na yung parang yung guarantee letters, di ba? Yung MAIF, di ba? Yes. Na bagamat sinabi ng mga ng liderato ng Senate at ng House na wala na daw yung guarantee letters, ba't hindi niyo ilagay sa budget ng DOH at ng PhilHealth direkta, 'di ba? Ang gusto niya parang ang naaalala ko dito parang malasakit center. Gusto niya magpipila pa diyan sa inyo. Gusto niyo manikluhod pa yung mga kababayan natin sa mga politiko para para kayo yung bida, pero pera naman ng taong bayan. Yun ang hindi ko maintindihan sa ganyang klaseng kalakaran eh. Kung usapin ng pondo at pondo, ibig sabihin sinasabi nila meron naman pala. At kailangan dumaan pa sa proseso yung taong nagkasakit na nga, umaaaring namatayan pa. Padadaanin pa natin sa butas ng karayom. Napakahirap naman nun. Yeah, at idadagdag ko dyan sa mga binanggit nyo. When you talk about the budget kasi, kagaya nga sinabi ko earlier, na yung 6.7 trillion na yan, pwedeng babaan yan eh. Yung unprogrammed funds yan, hindi kailangan niya. Kasi remember, unprogrammed funds are created kung may extra na pondo, may deficit na nga tayo. So, ibig sabihin nun, walang extra. At ang nakakalungkot dito, yung deficit natin this year is probably about over 1.5 trillion pesos. Baka mag 2 trillion pa nga kung hindi ma-meet yung mga budget, yung revenue targets. And remember, the problem we have now is nahihirapan ng BIR mangolekta ng taxes. Dahil ang mga taong bayan ay kung pwede nga, hindi magbabayad, ayaw nga magbayad eh. So, tapos nakita mo yung problema sa BIR, di ba? Yung mga loan nila, paghaharas, pag-extort ng pera, kahit na nga dapat pumunta sa gobyerno yung pera, mas gusto nila pumunta sa bulsa nila. So, doon pa nawawala ng budget tayo doon. So, sa akin, pwedeng sana, sa totoo lang, nagulat talaga ako na hindi pa binabaan yung budget natin. Dapat, with what happened last year, babaan na yung budget, ipakita nyo na seryoso kayo. DPWH budget, bumaba na. Thank God, di ba? Pero sa totoo lang, dapat ziniro mo na yan o sobrang minimal. Lahat ng ibang mga departamento, kailangan babaan pa yung budget. Tsaka yung, naalala ko tuloy kasi sinabi ni Christian sa DPWH budget, bagamat nireduce na nila, di ba may huli pang pinahabol na umapila pa si Secretary Vince Dizon at ang mahirap dito ay, bagamat bukas yung BICAM, ito yung first time, di ba? Historic bukas yung BICAM ni livestream, ay
kung paano nila ni-resolve yung request ng DPWH, sarado na naman. Ha? Sila-sila na naman yan. Ha? So, sa katunayan, hindi pa rin natin alam kung paano talaga. Yeah. Well, may report galing kay Senator Win Gatchalian na parang bahagi nung hinihingin dagdag na budget ni Sec Vince ay ibinigay nila pero hindi buong buo. Pero hindi pa din natin alam kung ano talaga yung detalye niyan. Closed door pa din na na-finalize yung budget. And I think parang one step forward, two steps backward tayo dito sa 2026 budget kasi binigyan nyo na ng pagkakataon na masilip ng taong bayan yung kung paano pinagde-decide ng BICAM yung budget. And then at the last minute, at yun yung pinaka-contentious na. Oo, may all eyes on the DPWH, di ba? Yun yung pinakamahalaga, biglang sarado. Kayo ulit. Yun. Parang mahirap. Ang performative naman pala nung labas, no? Nung Gusto ko yan. budget na- Performative transparency. performative transparency na parang, okay, papakita namin sa inyo, pero yung ano lang willing namin ipakita. Oo. Pero what do we, baka sabihin naman ng ating mga kababayan napaka-problematic naman pala ng budget na ito. Ano naman yung tingin natin sa 2026 budget na mukhang green flags, mukhang mga magagandang developments? Well, for me, yung DPWH is a good development na nga na nababaan. Significantly, Pero, sige, I'm back to the negative. Sige. Okay yun. Green flag. Okay. Tapos, DepEd. DepEd Yeah, budget tumaas. is now the biggest and it has hit the 4% GDP. requirement. Yes, Oo, yes. kailangan kasi it's at 4%. For the longest time, it was below 4%. Yes. So, okay yun. Pero sana nga, yung implementation, maganda. Pero tingnan natin. Okay. So, yun yung isa pa. Healthcare. Maraming yung pondo ng PhilHealth na I hope nabalik na ba? Yung Kasi 60 billion. 60 billion. Galing daw sa savings ng yung binawas sa DPWH. Doon nilagay. Okay. Pero again, For better. sana nga ma-implement. Even the DOH, di ba? Yung maganda yung nakikita na sa budget, pero me being the pessimist, yung implementation yung kailangan bantayan Mahalaga din natin. naman kasi yun. Oo, importante yun. Kasi ngayon, andyan na yung pera. O, matutupad ba yan? Pag pumunta ka bang ospital ngayon, talagang libre na ba? Kasi kung hindi pa rin libre, asa na naman yung pera? Sana Yan. naman. Hindi, tama din si Chris, Carlo, kasi yung case ng health centers ng DOH na ito, ibang problema, hindi naman to parang yung flood control projects na ghost o wala talagang naitayo. Ang problema, merong mga naitayong health centers yung DOH na nakatenga. Oo, may pundasyon lang pero hindi ma-operate sa Kasi hospital. walang tatao, hindi na buksan, 'di ba? Yung sistema hindi na paghandaan na ipapasa pala sa LGU, no, na Tama. ito ba. Siyempre, bagamat yan, hindi mo masasabing katiwalian, yan naman po ay incompetent o maling paggamit ng pera ng bayan. Pagsasayang yan, ha? Lahat yan ay galing sa buwis natin, inuutang, kinikita ng ating mga pondo ng pamahalaan. Dapat walang sinasayang. At hindi yan nice to have na mga bagay-bagay. Oo, Ito health life or death situation sa mga kababayan natin na kaya nakatenga, hindi nag-i-exist. Malaking problema talaga. Yeah. Actually, Chris. para sa akin, katiwalian yan Kasi isipin mo kung ba't tinatayo itong mga health centers na to na walang operational budget. So, nung pinlano nila to, wala silang plano na talagang i-operate yung center na yan. Tinayo lang yan as a source of money laundering. Tinayo yung mga building na yan para magkaroon ng pondo para may malagay sa bulsa nila. Kasi kung totoong seryoso lang itatayo nila itong mga health centers na to, naggawa sila ng budget, inter-year budget, to say na every year kailangan tumapondohan this much money para mapatakbo mo to hire the staff, the doctors, to pay for the utilities. Walang ganun. They never thought about it because the very purpose of why they did that, para makakuha lang ng pera sa kaban ng bayan na ilagay sa bulsa nilang lahat. Yun yun. Dahil dyan, Chris. So, sino ang pangalanan mo naman, Chris? Nako. Sino ang nakinabang sa mga health centers na walang operational budget? Exclusive po yan. With due respect, papangalanan na po ngayon ni Chris Tan. Sige, sabihin ko na. Ang pangalan niya ay, sige, starting with the letter. Sige na. Okay. Buti na lang may disclaimer sa sala. Kumakaway ang ating producer ngayon. Kami daw nakasalyan dito. Pero yun na nga, no, parang
every year nililegislate natin, hindi ba naisip na common sense lang na may struktura ka pero hindi mo mapatakbo? Sino na naman sa ahensya ng pamahalaan na dapat kumakatok? Kung may building tayo, walang magpapatakbo. Hindi na naman lumalabas. Kaya nga maganda yung point ni Chris So maybe I should take back what I said na mukha nga pwedeng ang sistema, bagong modus, di ba? Na para may kumitang contractor, tapos may share si congressman na nag-insert o kung sino man, si senador, di ba? Tapos nakatenga lang, di ba? I'll give you a good example. In one city, I know, hindi ako Papangalanan mababanggit ang niya na. pangalan. Hindi ako mababanggit. Sa mga nakikinig, tutok po Dako, kayo. kasi- Ito na po papangalanan ni Chris. Kasi natatakot ako para sa inyo, hindi para sa sarili ko eh. Nakakapit na puso po ng aming producer. Parang sasabihin lang, hindi. So, yung isang kwento ko na hindi ko babanggitin yung city o yung kung sino tong mayor na to o Okay. sino yung congressman. Okay. Nangyari dito, kailangan nga magastos yung pondo. Magastos? So, Kailangan gastusin yung pondo nung allocation ng isang Okay. congressman. Okay. Kaya nag-aalok siya sa mga barangay captain, gusto mo patayo ko kayo ng building? Sinasabi niya, ako magtatayo ng building niyo. O sige, patayo ka. Nagpatayo ng building. Nagtataka ako, 3 taon na, hindi pa matapos-tapos yung building. 5 stories lang to. Tapos nalaman ko magkano yung budget. Sabi talaga, ganyan budget na nilagay niyo dito sa building na to. Parang over budget yan Pero wala na ako sinabi. Pero nagulat lang ako na ganun yung lakaran. This is before the flood control. Ano nakwento Saang city to? Saang city to? yung city na yun ay malapit lang dito sa may Metro Manila. Sa Metro Manila lang. Metro Manila lang. Oo, baka. Kasi Metro Manila, 2 M yan Metro, MM yan, diba? M ba tong city na to?